Magkalaban naman ngayon si ano, si Attorney Jess Falses at si dating COMELEC Commissioner Rowena Bing Guanzon. Ha? Itong si Rowena Guanzon ngayon, itong si Bing ba? Hindi, pag Bing kasi, pag tinawag mo kasi kasing Bing Guanzon, para mo namang close ka sa kanya. Hindi naman ako kilala niyan. Hindi ko rin, kilala ko siya, pero kaya pangit naman tawagin nating Bing Guanzon. Assuming naman tayo na kilala tayo niyan. Hindi naman kami magkakilala niyan. Hmm? Si Bing Guanzon, si Rowena Guanzon. Itong dalawang ito, itong dalawang abogadong ito, ano naman to magagaling tong dalawang itong abogado. Pareho to magaling. Ang totoo, pareho kakamping yan eh. Pareho kakamping na abogado yan. Nung 2022 elections, nung kumandidato si Lenny, si Rowena Guanzon, Lenny yan. Si Attorney Jess Falses, Lenny din yan. Ngayon, magkalaban na yung dalawa eh. Magkalaban na. Si Guanzon, ano na ito talagang anti-Marcos na anti-Marcos ito, pro-Sara ito. Pero sabi niya, hindi naman daw siya DDS. oh. Si Jess Falses naman, talagang hanggang ngayon, ano pa rin yan, Lenny pa rin yan. Kakamping pa rin yan. Kaya lang ito, nagkakainitan ang dalawa, nagkakainitan itong dalawa, medyo, medyo sa tindi ng init ng sagutan nila, medyo mga foul na ang mga, Oh. Ayan ito mga kabunyog. Nung una, nagkomentaryo na itong si Attorney Guanzon dyan. Kasi nga mainit na yan mga yan eh. Ayan sabi ni Rowena Guanzon noon, kailan ba ito? Wala bang kumukuha na kliyente dito kay Attorney Jess Falses at naging full-time troll? Ang sagot naman ni Attorney Jess Falses, nobody even considers you as a legal luminary from young and old lawyers I took. Yan. Ano na yan Noong pa medyo ano na yung mga komentaryo nila sa isa't isa. Sabi ni Rowena Guanzon, wala bang kumukuhang kliyente dito kay Attorney Jess Falses? Kasi parang nagiging full-time troll na eh. Yan yung ano niya. Binanata naman, kinounter naman ni Falses na parang hindi ka naman kilala na hindi ka naman sikat na magaling na abogado, hindi ka naman legal luminary. Kumbaga pag legal luminary sa aming mga lawyer, magaling. Kumbaga pwedeng kilala ka dahil kilala naman talaga yan si Guanzon, pero hindi siya kilala bilang mga legal luminaries, mga katulad ni retired Senior Associate Justice Carpio, retired Associate Justice Adolfo Ascona, retired Associate Justice Carpio Morales, yung mga ganon. Yun ang sinasabi ni Attorney Jess Falses, hindi ka naman kilala, hindi ka naman kilala sa mga daw, kahit sa mga matatanda ng lawyers o kaya mga bata pang lawyers, hindi naman kilala si Guanzon bilang magaling na lawyer o legal luminary. Anyway, kaya lang ang mas malala ngayon, hindi lang yan. Ganito na yung sinabi nila. Ganito na yung sagutan nila. Sabi ni Jess Falses, tawagin ko na lang Jess Sabi ni Jess Falses, debate tayo on any topic including the Supreme Court's decision on Sara's impeachment case and whether or not DDS ka. medyo napipiko na yata si Attorney Jess Falses dito sa mga kung ano-anong sinasabi ni Guanzon. Hinahamon na ngayon ng debate si Guanzon. Kahit anong topic daw. Yung matagal ng issue ng impeachment ni Sara. Tapos, kung DDS nga ba o hindi si Guanzon. Ang sagot ni Guanzon, okay ako, basta maligo ka muna ng 3 beses. Yan. Yan, mga kabunyog. Yan yung sagot ni Guanzon. Okay daw siya makipagdebate kay Jess Falses, basta maligo daw muna si Jess Falses ng 3 beses. Ang hamon ni Jess Falses kay Guanzon, magdebate daw sila. Ang sagot naman ni Guanzon, iniinsulto si Falses, okay ako, pero maligo ka muna ng 3 beses.
Ha? Bakit ang hamon ni Jess Falces ay debate tungkol sa impeachment? Oh, 'yan, ano kasi 'yan, eh, at saka yung pagiging DDS ni Guanzon. Mayroon kasing statement si Attorney Jess Falces tungkol diyan sa impeachment ni Sara. Siyempre alam naman natin na yung pagkakabasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Sara, hmm, pareho kami ng stand ni Jess Falces doon. Hmm. Siyempre hindi tayo naniwala na tama yung desisyon ng Korte Suprema, ah. Pinapaliwanag naman natin 'yan. Si Jess Falces pinapaliwanag niya din 'yan. Siyempre si Guanzon, pro Sara 'yan. Ang tingin ni Guanzon tama yung desisyon ng Korte Suprema. So hinahamon ni Falces ngayon ng debate si si Guanzon tungkol diyan. Ang isa pang issue kasi nung tinanong si Guanzon kasi kilala nga siyang dating kakampings eh. Kilala siyang dating kakamping. Kakamping pala, sorry. ha? Nung kampanya ni Lenny, nagsasalita yan si Guanzon sa mga rally ni Lenny. Pinopromote niya yung P3PWD. Tsaka binibira niya si Marcos sa mga rally noon. Kaya ang hilig niya noon ni Guanzon, nakilala niya noon, ang pakilala niya sa sarili niya, bardagul, nakikipagbardagulan. Kumbaga gusto niyang i-project yung sarili niya na laban ako, bardagulan. Yun yung ano niya eh. Kumbaga siya, astig siya. Yun na talaga yung gustong imahe ni Guanzon kahit noon. Nung tumakbo siyang first nominee ng P3PWD party list, pinagsasalita siya. Siya ang actually, siya lang yata yung party list sa kayong agree ang lantarang napopromote sa mga rally ni Lenny noon. Kasi pinagsasalita yan si Guanzon noon sa mga rallies. Kaya nanalo yung P3PWD, kaya nanalo yung agree. Sila yung mga napaboran ng mga party list noon kay Lenny. May mga party list na sumuporta kay Lenny, tulad kami sa Bunyog, ang Akbayan, ang Magdalo. Pero pagdating na sa mga rallies ni Lenny, ang nagsasalita si Guanzon. Si Guanzon, pinagsasalita yan noon. Bakit pinagsasalita si Guanzon? Unang-una kasi yung stature ni Guanzon, syempre dating COMELEC commissioner, kilala yan. Tapos ang topic niya talaga, anti-Marcos. Kontra talaga siya kay Marcos. At ang pakilala niya, bardagulan. Kumbaga hindi siya matatakot. Sige, nanghahamon siya ng bardagulan nga. Yun yung term nila noon eh, bardagulan. ha? Ngayon, dahil sa exposure niya noon kay Lenny, saka yung laging nagsasalita siya sa rally, pinapakilala siyang P3PWD, nanalo yung P3PWD noong 2022 elections. Pero hindi siya nakaupo. Hindi siya nakaupo. Actually, ang nagtrabaho na hindi siya makaupo, si Topacio. Si Atty. Topacio. Yan yung mga nagtrabaho na hindi siya makaupo. Talagang ginawa ng paraan lahat nila Topacio. Ay matindi ang away nila ni Atty. Topacio noon. Kaya lang matapos yung eleksyon, nung matapos ang eleksyon, nanatiling anti-Marcos si Guanzon. Ang problema, naging nalapit siya sa mga Duterte. Kumbaga, naging pro-Duterte na yung kanyang mga stand. Obvious naman na pro-Duterte. Pumunta siya ng Japan, ang kasama niya sila Banat Bay at saka si Mocha Uson. Nag-react na yung mga kakamping sa Japan. Bakit si Commissioner Guanzon, dating COMELEC Commissioner Guanzon, kasama niya si Mocha Uson saka yung mga kabunyog sa Japan nagre-react sa akin noon eh. Sabi, "Attorney, ano na bang nangyayari kay Guanzon?" Sabi ko, hayaan niyo na yan. Hayaan niyo na yan. Matapos ang eleksyon ng 2022, nanalo yung party list niya. Pero hindi siya nakaupo. Hindi siya pinaupo. Ngayon, ang totoo, ang gumapang na hindi siya makaupo, hindi naman kampo ni Marcos ang hindi nagpaupo sa kanya. Ang gumapang na hindi siya makaupo, ang talagang gumawa ng paraan hanggang sa Korte Suprema, si Atty. Topacio. Si Atty. Topacio. At totoo lang.
'Di ba sila Cardema kalaban niya? O yung Duterte Youth, kalaban niya rin si Topacio. Ay kaya lang ngayon nasa Duterte camp na siya, si Guanzon. Kaya lang ang sinasabi naman ni Guanzon, kakamping pa rin siya. Ah, hindi naman daw siya DDS. Yun yung gusto siyang debatihin ni Jess Falses. Na magdebate daw sila tungkol sa DDS nga ba si Guanzon o hindi. Yun. Kaya anyway, ako lang, mga kabunyog, mga kababayan, pag mga ganyang issue, ayaw ko ng ganyang issue, ako bilang abogado. Ang hindi lang maganda yung sasabihin mo na wala na yatang kliyente ito. Alam nyo, pangit yan. Ah, Ayan ito. Wala bang kumukuha na kliyente dito kay Attorney Jess Falses at naging full-time troll na? Sinagot naman ni Jess Falses na nobody even considers you as a legal luminary. From young and old lawyers I took. Alam nyo, napakahirap na, hindi maganda sa mga abogado yung ganyan. Hindi naman ako, unang-una, hindi, yung issue na yan, what is considered to be a practice of law? O yan. Sa amin, sa mga abogado, pinag-usapan yan. Ano ba ang ibig sabihin ng practice of law? Dapat ba trial lawyer ka? Yan yun Na-encounter na namin yung issue na yan. Ano yan pinag-aaralan namin yan. Ang alam ko, ang landmark case nan, ba yun? Cayetano versus Munsod ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, Cayetano versus Munsod. Yan yung landmark case na yan. Kasi si Munsod, alam nyo naman si Christian Munsod, ay di ba, asawa yan ni Winnie Munsod. Hindi naman niya nag-trial lawyer. Hindi siya aktibo sa pagiging trial lawyer. Lawyer siya, pero hindi siya trial lawyer. Ngayon, na ginawa siya sa COMELEC, na-appoint siya sa COMELEC. Ang problema, may required number ng practice ng taon sa practice of law. Practice of law. O ngayon, may nag-question ng kanyang qualification kasi sabi, hindi naman niya nagpa-practice of law, hindi naman trial lawyer yan yan yung Ngayon, dinefine ng Korte Suprema. Ano ba ang ibig sabihin ng practice of law? Dinefine doon na ang practice of law, hindi naman ibig sabihin na hindi trial lawyer, hindi ka nagpa-practice ng law. Yan yung yan din yung minsan yan, halimbawa sa amin, sa akin, mga kakilala kong lawyers, marami akong mga kakilalang lawyers, talagang halos araw-araw, nandun sila sa korte. Umaga, araw-araw yan. Ang hirap, umaga, tanghali, hapon, nandun, inaabutan ng hapon. Alauna na nakakaalis sa korte, araw-araw. Private lawyers yan Talagang busy sila sa trial. Mayroong mga ganong lawyers. Ang mga fiscal, di syempre, ang mga prosecutors, nandun din yan. Ang mga public attorneys, nandun din yan. Kami, pag may hearing kami sa korte, pagdating ko dun sa korte, madadatnan mo dun, criminal law halimbawa, nandun yung PAW, nandun yung prosecutor. Kami na mga private lawyers, kung halimbawa, sa umaga, mayroon akong isang kasong hawak, kaso ko, alis na ako. May papasok naman na isa pang private lawyer. Kaming mga private lawyers, sa trial, papasok kami tapos alis na. Pero yung mga prosecutors at saka mga public attorneys, mga PAW, ay hanggang hapon yan, kakapagod yan. Mayroon din namang mga trial lawyers na ang daming kasong hawak. Talagang kinakarir talaga nila yung paghawak ng mga kaso. Bakit? Ayun na yung kanilang bread and butter Talagang ang hanap buhay na nila nandun na sa pagiging lawyer. Kaya kailangan nilang humawak ng maraming kaso. Lalo sa probinsya. Sa probinsya, mababa naman dito ang ang hirap dito na sa probinsya. Kung lawyer ka na marami kang mga anak na pinapaaral na sa college, pinapaaral mo sa Manila, halimbawa, may mga hinuhulugan kang properties, bahay, lupa, sasakyan, ay kailangan mo talagang kumayod bilang trial lawyer. Maraming kaso kang hahawakan. Yan yon yung
Pero mayroon din namang mga lawyers tulad ko. Sa akin, pinagkukombine ko, tatlo yan. Tatlo. O, business, kasi may business kami. Ko. O, mayroon kaming nagtuturo ako. O, professor ako sa law. Na, tapos, nagpa-practice din ako. So, ganyan yung ano ko ng pagiging lawyer. Parang one-third ng time ko sa pagiging lawyer nasa pagtuturo. One-third yung nasa pagiging lawyer sa kaso. May mga kaso akong hawak. Saka ang mga kaso kong hawak, yung gusto ko lang. Ayaw ko na ng mga kasong sasakit masyado ang ulo ko. Tuloy, ang karamihan ng kasong hawak ko, pro bono. Human rights cases, agrarian law cases, labor cases, yan yung mga hawak kong kaso. Pagka labor cases, ang hinahawakan kong kaso sa mga dinismiss na illegally dismissed employees, yung mga manggagawa na hindi na ibibigay ang nasusunod ang labor standards nila. Yan yun. May hinawakan nga akong kaso ng mga security guards. Ano yun eh? Ang tawag sa amin doon, contingent ang ano mo noon, contingent, ibig sabihin, pag nanalo, saka ka makakasingil. Pag nanalo, pag talo, wala. Kaya anyway, ako, ganun yung time ko. Hindi ako masyadong nagko-concentrate sa trial kasi mayroon akong ibang source ng income, pagtuturo at saka business. Ano yun? Kaya, hindi masyadong yung iba naman talagang focus sa trial. Kasi yun ang kanila ng bread and butter eh. Kaya mahirap namang sabihin na para mong masabing magaling kang lawyer, kinakailangan marami kang hawak na kaso. Hindi naman nasusukat yan dyan. Kaya itong sinasabing ito ni Guanzo na parang iniinsulto si Jess Palces, wala bang kumukuha sa kliyente dito? Ay sa tingin ko rin si Rowena Guanzo hindi na rin yan umahawak ng mga kaso halos eh. Hindi naman umahawak ng kaso yan halos si Guanzon. O bakit niya kinakantyawan si Jess Palces? Wala bang kumukuha na kliyente dito kay Attorney Jess Palces? Kaya ako, mga kabunyog, mga kababayan, kahit ako ganito, hindi ako humahawak ng maraming kaso, ay nakakabiyahe kami sa Europe. Nakakabiyahe kami sa iba't ibang bansa. Bakit? May business ako. Mas malaki pa nga ang kita ko sa business. Sa tinagal-tagal ko, simula pa noon, business ang main source namin. Mas relax ang isip ko. Mas relax kaysa sa alam ko nga kinikwento ko sa mga kapwa ko nagtuturo ako ng law. Anong sabi ko? Alam niyo sa ating mga lawyers, ang problema sa ating mga lawyers, mas mabuti pa ang doktor kaysa lawyer. Bakit? Ito i-share ko sa inyo. Bakit mas mabuti pa ang doktor kaysa lawyer? Ang doktor, iano niya lang yung stethoscope niya. Diyan sa dibdib. Kukunin lang yung BP, tatanungin yung mga ilang nagche-check up lang. Nagche-check up lang yung doktor o kaya bibisita sa hospital, magra-round ng kanyang mga sa hospital. Pagkatapos noon, o kaya mag-uupira. Magkano ng bayad sa kanya noon? Ang laki na. Kumbaga, ang doktor, hindi siya masyadong nai-stress. Samantalang ang lawyer, pag tumanggap siya ng kaso, yung problema ng kliyente niya, nalipat na sa kanya. Yan yung mahirap sa lawyer eh. Yung kliyente, nai-stress na sa problema niya. Kung ano man ang kaso niya, civil, administrative, o kriminal. Yung akusado sa criminal case, namumroblema na, nai-stress na, masakit sa ulo niya. Yung civil case naman, awayan sa lupa, mga utang, ganon. Masakit din sa ulo yan ng kliyente. Ngayon, paglapit ng kliyente sa abogado, ililipat niya ngayon sa abogado. Tatanggapin ngayon ng abogado acceptance fee. Totoo, makakasingil ka ng acceptance fee. Pero ang kapalit naman ng acceptance fee mo, sakit ng ulo. Yan yung ko. Kaya sabi ko, ayaw kong masyadong humawak na ng maraming kaso. Tapos, kailangan pag pumasok ka sa korte, preparado ka. Hindi pwede yung dito sa akin sa pagbablog.
Itong pagbablog, itong ginagawa ko dito, nagagawa ko to, ano na lang to eh. Hobby na lang at saka extemporaneous ito. Wala akong guide. Wala akong guide, walang outline. Kung ano yung nasa ulo ko, yun na yun. Sa korte, hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng pumasok sa korte nang hindi ka prepared. Ha? Saka ang dami mong isasubmit na pleadings. Kaya ako, anong ginagawa ko na lang? Ito, vlogging. Tapos nagtuturo ako. Mabuti pa sa pagtuturo. Oh, ano yan, may preparado na akong syllabus. Master ko na yung subject. Paulit-ulit ko na lang tinuturo. Ayan, mas nag-i-enjoy ako dyan. At humahawak ako ng kaso, yung mga kasong malapit sa puso ko. Yung nag-i-enjoy ako. Labor law, agrarian law, human rights. Bakit? Dati akong student leader nung college ako eh. Talagang ang mga advokasya ko para talaga sa good governance, people empowerment, mga public interest cases. Yan talaga yung ano ko. Kahit hindi ako kumikita diyan sa mga ganyang kaso, pero hindi naman masakit sa ulo ko. Nag-i-enjoy ako sa ganun. Kasi yan yung malapit sa advocacy ko. Yan yun. Ngayon, dahil ba ganun ang mga kaso ko, ang mga kaso kong hawak, hindi mga high profile cases ng mga malalaking negosyante, malalaking politiko, ibig bang sabihin yan, mahina ka? Hindi ganun. Hindi ganun. Ha? Di ba? Kanya-kanya tayong ano sa buhay. Kaya itong kantsawan itong dalawang abogado, nakakalungkot. Nakakalungkot. Naalala nyo, hinamon ako ni Atty. Libayan, magdebate daw kami. Ayaw ko naman ng debate. Ayaw ko ng debate. Bakit kami magdidebate? Ano kami magpapagalingan? Ano kami magpapa-impresa ng aming mga followers, subscribers? Hindi naman tayo ganun. Hindi ganun. Kaya 'di ba nung hinamon ako ni Libayan, ng sabi ko, wag na. Bakit tayo magdidebate? Bakit tayo magdidebate? Di sabihin mo na lang yung gusto mong sabihin. Karapatan mo naman yun eh. Opinion mo yun eh. Hindi kita didebatehin sa opinion mo. Opinion mo yun. Irerespeto ko yun. Di ba? Bakit hindi mo irerespeto? Hindi dahil takot ako sa debate. Nung college ako, best debater ako mga intercollegiate na debate. Lumalaban ako sa debate. Political science ako nung college Hindi naman sa pagyayabang. Best debater ako. May mga yan. Kaya lang, ayaw ko na rin makipagtalo. Ayaw ko na rin makipagtalo. Bakit? Bakit? Pag nagdidebate ba ang Iglesia ni Cristo sa kadating daan, sinong mananalo? Wala. Pag nagdebate na kayo sa relihiyon, wala namang magpapatalo dyan. Ganyan din. Kaya ako ayaw ko ng mga debate. Kung hindi, ano na yan? Ano naman yan? Kaya nga ako, pag may yung vlog na yan nila, yung vlog nila Libayan, okay lang yan. Nag-comment lang ako noon kay Atty. Libayan kasi tinitira niya si Yusek Claire Castro. Ang sabi ko naman, wag naman Atty. Libayan. Ano mo naman si Yusek Claire Castro, hindi naman madali ang trabaho niya. Mahirap yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, si Tuto Kausing, kasamahan namin sa Bunyog. Dati. Ngayon, iba na ang mga stand ni Atty. Tuto Kausing. Dinidebate ko ba si Tuto Kausing? Nag-aaway ba kami ni Tuto Kausing? Hindi. Bahala siya. Yun ang pananaw niya eh. Di ba? Yan ang pananaw niya, mga kabunyog. Kaya ako nga, si Banat Bay, bakit makikipagdebate ako kay Banat Bay? Bakit makikidebate ako kay Maharlika? Wala. Ayaw ko ng ganyan. Hayaan nyo silang magsabi ng gusto nila. Karapatan naman nila yan. Nagtuturo ako ng Bill of Rights, freedom of expression. Basta't wag mo lang mangbastos. Di ba? Pangit na yun eh. Si Tuto Kausing, iba na ang mga pananaw niya. Kaysa dati naming mga pananaw noon. Iba na. Dinidebate ko ba si Tuto Kausing? Ay hindi. Bahala siya hindi ako makikipagdebate sa kanya. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay.
Ha? Kaya ako nalulungkot ako dito. Ako respetado ko ito si Guanzon eh. Respetado ko din si Jess Falses. Umaabot sila sa ganyan. O, halimbawa, mali din itong kay Guanzon. Nasasabihin niya, wala yatang kliyente itong si Jess Falses. Bakit? Pag wala ka bang kliyente, ibig sabihin mahina kang abogado? Ha? Di ba? O, sa totoo lang, ako siguro ang mga panalo kong ang panalo ko sa kaso ng mga nahawakan ko, 90% ng kaso naman na nahawakan ko panalo. 90%. Kaya lang natutuwa ako kahit kunti lang na kaso ang hawak ko kasi ang dami kong kaso human rights cases. Human rights cases. Sa totoo lang. O bakit pag human rights cases ba may bayad ka? Pero kung hindi ko pinagtanggol yung mga kliyente ko sa human rights cases ko, kawawa naman. Yan sa mga kasong hawak ko, napakahirapan yan. Kasi siyempre, pinag-iinitan ka rin sa mga hawak mong kaso. Okay lang yun. Bahagi yan ng pagiging lawyer. Ang hawak kong mga kaso, labor law. O yung ang kahawak ko, yung mga manggagawa, workers. Ano naman ang ibabayad sa akin nun? Ang usapan nun, pag nanalo attorney, bigyan ka na lang namin ng porsyento. Okay. Pag hindi nanalo, o di wala. Diba? O ganun na lang yun. Ha? Si Marcoleta, hinamon ako ng ano, pinatulan ko ba si Marcoleta? Pinatulan ko ba si Marcoleta? Hindi. Bakit hindi ko pinatulan si Marcoleta? Wala naman, hindi ka naman mananalo doon. Hindi, sa totoo mga kabunyog. Sa totoo. Bakit ako hindi nakipagtalo noon kay Marcoleta? Kasi hindi ka naman mananalo kay Marcoleta. May panalo ba kay Marcoleta? Wala. Kahit si Rimulya, hindi naman yan. Kaya, 'di ba? Mabuti na nga si Rimulya. Si Buying Rimulya, hindi na lang hindi na lang umaano kay Marcoleta eh. Ako ganoon. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero nung sinabihan ako ni Marcoleta, mag-apologize ako sa kanya publicly na mali yung ginawa ko. Hindi. Hindi. Hindi ako mag-a-apologize. Sabi ko, I'm sorry Mr. Chair, but I will not apologize. Bakit? Opinion ko yun. Opinion ko yun eh. Opinion ko yun. Kapag opinion ko, ipaglalaban ko yan. Di ba? Anyway, kanya-kanya tayong nakakalungkot lang na umaabot ito. Tingnan nyo, umaabot na sa punto. Foul na rin tong sinasabi ni Guanzon kay Jess Falsis eh. Sabihan mo ba naman na, okay, makikipagdebate ako sa'yo, pero maligo ka muna ng 3 beses. Ano ba naman? Bakit ganun na? Di ba? Yun na ang hindi maganda dyan. Anyway, ito, tulad ng sinabi ko, respetado ko pareho ito. Magaling naman na yan, na magaling na abogado yan si Guanzon, magaling din yan si Jess Falses, may mga paninindigan yan. Si Guanzon naman, anti-Marcos talaga yan. Kaya nga nung panahon ni Leni, pinagsasalita siya kasi anti-Marcos talaga yan. Kaya lang, ang problema sa ngayon, lumilitaw na pro-Duterte siya. Anti-Marcos siya, pero pro-Duterte. Tayo kasi na mga sumuporta kay Leni. Ako naman kasi, dati pa naman, anti-Duterte na ako. Nung elections ng 2022, Leni ako. Pero dahil may mga ginagawa naman na maganda si Marcos, sinusuportahan ko. Pero yung mga hindi rin magandang pinupuna ko rin. Ganun ako. Ganun ako. Kaya anyway, ang sinasabi ko lang, nalulungkot ako dito sa dalawang abogadong ito. Umaabot na sa ganun ang kanilang kaya lang, ito naman kasing si Attorney Guanzon, ang gusto talaga niyan, bardagulan. Ang gusto niyan, bardagulan. Si Jess Falses naman, ay gusto niya talaga magdebate sila ni Guanzon. O naghahamunan ngayon. Kaya lang, hindi naman sinabi ni Guanzon na, okay, medyo may pagka-insulto rin yung sagot ni Guanzon. Sabi ni Guanzon, okay ako, basta maligo ka muna ng 3 beses. Pangit naman. Pangit naman ng sagot ni Guanzon eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sana si Guanzon,
Kung ano yung gusto niyang sabihin, sabihin niya na lang. Si Jess Palsis ganun din. Wag na yung ano, wag nang magsiraan, wag nang ano, medyo personalan na yang mga banat eh. Kaya lang, ganun kasi yung kilala nila sa publiko eh. Ang tingin ni Guanzon, kung ano, ewan ko kung tatakbo ngang senadora ito sa 2028. Nakalagay ito dun sa line-up ng mga Duterte, mga ano eh, DDS. Isa sa tinutulak nila si Guanzon. O, baka gusto ni Guanzon, ano siya? Saka conscious si Guanzon sa mga views niya eh. Sinamon niya sino ba yung hinamon niya? Si Hidarian ba yon? Sabi niya, ang views niya daw, ilan na ba yon? 587 million views. Siguro, ang naisip, ang ano ni Guanzon, mas maraming views kapag ganun siya. Nakikipagbardagulan. Hayaan natin siya. Ito naman si Jess Palses, baka tingin niya rin, makikilala siya na ano rin, kapag nakadebate niya si Guanzon. Tayo. Hayaan natin. Kaya lang, ano, nakakalungkot sa amin ng mga abogado, umaabot na sa ganon ang kanilang mga sagutan. may mga insultuhan na eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.